Dakila po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po, mahal na Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Muli, Panginoon, bawat sa amin. Patuloy mong kinahabagan, Panginoon, kami ay nakarating sa iyong malagawain dito sa lugar na ito. Taglay po namin ang kalakasan, ang physical na katawan, higit sa lahat yung aming spiritual na pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat sa amin. Maging sa iyong malagawain, hindi patuloy pinagpapala, Panginoon. Maraming salamat sa iyong gabay at patnubay, Panginoon. At sa oras pong ito, sa iyong pag-aaral ng iyong mga banal na salita, Panginoon, wala po kaming magagawa kung wala ka. Kaya hiling po namin sa iyo, Panginoon, samahan po kami. Lagipan mo ito, samahan mo ito niyong kapangyarihan, Panginoon. Ano man po ang gawa ng kaaway hadlang, Panginoon, alalipawiin mo ito, Panginoon. Maging ano man po ngayong pagkukulang mga pagkakamali, Panginoon, sa oras ito, patawarin mo po bawat isa sa amin. Tulungan mo kami hanggang sa matapos iyong malagawain, Panginoon. So natalangin po ng aming beloved pastor, lahat ng gawa ng kaaway, hadlang sa aming kalagitnaan ay po sa masamang sinasaway, pinalalayas, tinataboy, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, tayo po yung makupo na sa ating mga upuan. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, wala pong iba sa ating mahal na Panginoon po lamang. Dobling pagalang po, respeto sa ating minamahal at iginagalang ng mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon, ating beloved pastor, ating beloved assistant pastor, kailanman mga kapatid, hindi natin makakalimutan ang kailang mga pinagpalang mga aral at turo sa banal na gawain ito. Praise the Lord, praise the Lord. At ako pwede papabot po ng madang hapon sa mga beloved Almeida family, beloved children po, beloved pastor. Praise the Lord. Maging po sa lahat po na narito, mga manunugtog, mga mang-aawit. Praise the Lord. At ng beloved co-preachers. At maging po sa lahat na kapatiran, baguhan man po datihan, may bisita po. Magandang hapon na po sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon sapagkat muli po tayo ay pinagkaisa ng ating mahal na Panginoon sa lugar na itong upang ating pong sambahin, pasalamatan, dakilain, papurihan ang ating napakabait na Diyos. Dahil sa Kanya po kaya tayo ay narito. Amen po ba? Maraming salamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay pinagpala sapagkat sa mga oras pong ito, tayo po ay narito sa Kanyang balagawain upang ating pong pasalamatan, sambahin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin ito mga kapatid sa unang talata, ating babasahin dito po sa Deuteronomio 14:2. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon mong upang maging bayan na kanyang pag-aari, na kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Salamat po sa ating mahal na Panginoon sa bawat isa po na narito, kung paano po mga kapatid, pinatunayan ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi sa banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon, ang siyang pumipili. Sa nais niya pong kahabagan, kanya pong kinahabagan. Sa nais niya pong kaawaan, kanya pong kinaawaan. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat tayo po na narito, lahat pinagpala ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay pinili at ginawang pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Tayo po ay pinagpala ng ating napakabait na Diyos. Sapagkat po tayo po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon. Maraming tao po sa ibabaw ng balat ng lupa. Subalit, ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang, tayo po ay narito at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na sa ngayon po ang ating ginagawa, wala na pong iba. Yung kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang nais niya, ang ating pong ginagawa ngayon, dahil po sa kanyang kahabagan, dahil ikaw ay pinili, ako ay pinili, ikaw ay pinili. Pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, sapagkat tayong lahat na narito,
ginawang sariling pag-aari ng ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Grabe ang pagpapala nating natanggap galing sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi po dahil sa Kanya, wala po tayo rito. Ano bang natanggap natin sa ating mahal na Panginoon? Na talaga pong hindi natin makakalimutan ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay mula po nung siya ay ating tanggapin at tayo po ay pinili ng ating mahal na Panginoon na isang ginawang bayang pag-aari sarili ng ating napakabait na Diyos na sa ibabaw ng lupa na ito, maraming tao, subalit, ikaw at ako na narito, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Na hindi po natin pwedeng tanggihan ang pagkapili sa atin ng ating napakabait na Diyos. Sapagkat lahat ng bagay, ginawa ng mahal na Panginoon upang ating siyang makilala, upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Everybody say amen po ba? Everybody say praise the Lord? Kung paano po mga kapatid si Noe nung panahon, sa kanya pong kapanahonan, nung siya po ay tinawagan o tinawag, kinahabagan, pinili ng ating mabait na Diyos. Doon po nagsimula ang kanyang buhay kung paano po siya tumugon sa pagkahirang sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Nung tawagin po si Noe ng ating mahal na Panginoon, hindi po siya nagdalawang isip. Hindi po siya nag-atubili. Hindi po siya nagreklamo. Bagkus kung ano po ang nais ng mahal na Panginoon na ipinagagawa sa kanya. Kanya po itong sinunod. At sa kanya pong pagsunod, dito po nagkaroon ng magandang kinabukasan. Nagkaroon ng magandang bagay na anuman po ang salita ng Diyos doon sa mga bagay na pinaniwalaan ni Noe na hindi niya pa nakikita pero pinaniwalaan niya. Bandang huli po, siya ay tunay na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Tumugon lang po siya sa nais ng mahal na Panginoon. Bagaman hindi niya pa nakikita, pero po yung nais ng mahal na Panginoon, sumunod po siya. Doon niya po napatunayan na talagang yung sumusunod sa mga bagay pa na hindi nakikita, diyan natin makikita kung paano totoo maging salita ang ating mahal na Panginoon. Kaya sasabihin ng iba, anong pabalik-balik nyo dyan? Anong makukuha nyo dyan? Ganun mga kapatid yun, nasaraduhan ang isip ng mga tao. Pero po tayo na narito, ano nga ba ang makukuha natin dito? Bakit pabalik-balik tayo rito? Tayo po mismo ang nakaranas na sa ating pong pabalik-balik rito, mayroon po tayong binabalik-balikan. Wala pong iba yung pag-ibig, kapangyarihan na ating natanggap na galing sa ating mahal na Panginoon. Na mula sa balat ng lupa na ito, na isa tayo sa kinahabagan ng mahal na Panginoon na ating naranasan na mayroon totoong Diyos na buhay, na makapangyarihan, na nagbigay sa atin ng kapayapaan, nagpagaling sa atin ng makaramdaman, nagbigay sa atin ng pag-asa. Yun ang ating binabalik-balikan. Nang sabi sa Banal na Kasulatan, ito po ay hindi mawawala hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dito natin masusumpungan ang magandang kinabukasan na pangako ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa huling kawakasan, hindi po masama yung ating matatanggap, kundi dito po tayo magkakaroon ng mabuting bagay ng ating matatanggap, pawang kabutihan na salita ng ating mahal na Panginoon. Kung ating mong basahin mga kapatid dyan sa Hebreo 11:7. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 7. Sa pananampalataya ni Noe, ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kapag tayo po mga kapatid, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon,
hanggat hindi po pinaunawa sa atin ng ating napakabait na Diyos yung mga bagay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kailanman po hindi natin mauunawaan kung paano paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Subalit, kung paano po pinatunayan ang ating mahal na Panginoon sa buhay ni Noe. Nasabi po sa ating binabasa, sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Everybody say amen? Ano po ang nangyari? Dala ng banal na takot sa ating mahal na Panginoon, doon po pinaunawa ng ating mahal na Panginoon kay Noe kung paano po sumunod sa ating napakabait na Diyos. Amen po ba? Hindi niya pa nakikita ang mga bagay, pero po sumunod na siya. Pero po ano ang nangyari sa kanyang pagsunod? Asay po sa ating binabasa, hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Everybody say amen. Sa kanya pong pagsunod, doon niya po nakita kung ano ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sa kanyang pagsunod, gumawa po siya ng daong upang iligtas po ang kanyang sambahayan. Sabagkat mayroon pong parating na salita ng ating mabait na Diyos na gugunawin ang mundo. Kaya, nag-utos ang ating mahal na Panginoon kay Noe na gumawa ng daong na sakayan upang sila ay maligtas. Gumawa po si Noe, hindi po siya nagsabing, hindi. Hindi po siya nagsabing, hindi ko kaya. Pero po siya ay sumunod. At nung dumating na po yung takdang oras na nangyari ang salita ng mahal na Panginoon, dito niya na po napatunayan ang salita ng Diyos na ito po ay nagkatotoo. At nung nangyari na ang salita ng Diyos ito ay nangyari na, dumating na yung baha, sino pong nakaligtas? Yung nakinig at sumunod. Yung hindi nagreklamo, amen po ba? Kundi yung pong nagsumikap na gumawa sa nais ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi po nalugi si Noe, yung kanyang sambahayan, bagkus po pinagsumikapan niya ang tinig ng mahal na Panginoon kung paano niya po isagawa. At nangyari, nung siya po ay sumunod, ang sabi po sa ating binabasa, hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Ito po ang natanggap ni Noe at ito rin po ang ating matatanggap kung paano po ipinangaral ng ating beloved pastor sa banal na gawain ito. Tumugon ang ating beloved pastor na sa ating pagkatawag ng ating mahal na Panginoon, dala ng banal na takot, ang salita ng Diyos itinuro ng ating beloved pastor dito po sa iglesyang ito ng Jesus Miracle Crusade na wala pong pag-alinlangan na ang sino mang magsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon, ito ang magdadala sa atin sa piling ng ating napakabait na Diyos. Huwag lamang mag-iba ang ating pananampalataya. Ligtas tayo kung matyagaan natin itong iingatan. Everybody say amen. Kaya yung pong ating kalagayan ngayon, ito pa hindi biro. Mismo po ang ating mahal na Panginoon ang gumawa ng kapamaraanan upang tayo po ay mapabilang sa gawaing totoo na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat po, mayroon preba at ebidensya na ang ating pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon, hindi po biro sapagkat binago ang iyong buhay. Pinagaling ang iyong karamdaman. May preba at ebidensya na ang ating paglilingkod, tunay na ito ay sa habag lamang ng ating mahal na Panginoon. Na imposible tayo ay pagkaisahin ng mahal na Panginoon sa banal na gawain ito. Subalit, tayo ang nakapagpapatunay na tayo po ay nasa totoong gawain
na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat naranasan natin ng Diyos ating pinaglilingkuran, totoo at buhay. Everybody say amen? Hindi po sa salitang panghikayat na nanggagaling sa karunungan ng tao, kundi tayo po ay nakapagpapatuloy hanggang ngayon. Dahil ang salita ng Diyos, ating pong naranasan, na ang salita ng Diyos na tinuro sa atin, ito po ay totoong may kapangyarihan. Everybody say amen? Kaya, wala pong nalugi doon sa mga nakikinig na gumagawa. Hindi po nakikinig na lumilimot. Everybody say amen? Yung po nakikinig na gumagawa mula noon hanggang ngayon, still po nakatayo yan na nagpupuri, dumadalo, nagbibigay, nagtitiis sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May bagyo man o walang bagyo, may pera sa walang pera, nakikita mo yan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kahit anong pagsubok kanyang harapin, ang paa niya lumalakad diretso na naglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Diba say amen? Kahit anong pagsubok na kanyang hinaharap, dire-diretso po siya na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil mayroon po siyang nasumbungan na pangunawa, dala ng banal na takot, galing sa ating mahal na Panginoon. Yun ang nagpapalakas sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, ikaw at ako nagpapatuloy dahil sa banal na takot, galing sa ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Hindi po tayo nagpapatuloy dito dahil nais natin mayroon tayong makita. Mayroon po tayong ibang after, mga kapatid. Tayo pong lahat ay narito sapagkat ang nais natin walang iba. Maabot natin ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Makadaopang palad po natin palagi ang banal na presensya ng ating napakabait na Diyos sapagkat tayo ay palalakasin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung Kristiyano pong hindi umuurong, dire-diretso mula noon hanggang ngayon, maganda ang kalagayan. Kahit may pagsubok, kahit may kahirapan, payapa siya sapagkat nadala-dala niya ang kagalakan, ang pag-ibig, ang kaunawaan na galing sa ating mahal na Panginoon. Mayroon siyang banal na takot na natanggap galing sa ating napakabait na Diyos. Naunawaan niya. Naunawaan ng isang mananampalataya na ang ating kalagayang ito talaga ay tunay na paglilingkod galing sa ating napakabait na Diyos. Na hindi maunawaan ng tao. Ano ang makukuha nyo dyan? Parang lahat yata ng Diyos gusto mo na, sa'yo na lahat. Eh, mabuti po yan, mga kapatid. Baka na yung matutuon ng ating mahal na kapatid kanina. Sabi daw po sa kanya, parang lahat yata ng Diyos gusto mo. Ay talaga naman, mga kapatid. Kung magsasuggest tayo, sabi sa Banal na Kasulatan, darating ang panahon, ang banal ay magpapakabanal. Ang matuwid ay magpapakatuwid. Ang masama ay lalong magpapakasama. Tayo po na narito, tiruan magpakabanal, tayo ay magpapakabanal. Ang kaburihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Hindi natin kaya. Subalit mayroon po tayo natanggap na isang banal na takot galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya ating nagagawa na tayo ay nagpapakabanal, nagpapamakatuwid dahil kasama natin ang ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Everybody say amen. Kaya kahit malayo, nandito tayo. Anong dahilan? Dahil narito ating nasumpungan ang tunay na pag-ibig na galing sa ating mahal na Panginoon. Na hindi kayang ibigay ni inuman. Amen po ba? Habang tayo po ay dinidiritso, dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Miyerkules, Biyernes, Linggo, nandito tayo. Walang katulad na kasiyahan ang iyong matatanggap. Sapagkat kasama natin, malapit palagi sa atin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ano ba sabi sa 8:33 ng Kawikaan? Talon 35 hanggang 36. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 33 hanggang 36. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa
mga haligi ng aking mga pintuan, sapagkat sino mang nakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah! Mayroon pong salita ng Diyos na itinuro sa atin. Napakahalaga po ng banal na kasulatan na tayo po ay mayroon nito. Everybody say amen. Sabagat ang salita ng Diyos, ito po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kapag wala ka ng pag-asa, lugmo ka na sa pakiramdam mo sa iyong sarili, ang hawakan natin walang iba, ang banal na kasulatan. Sa oras ng pagsubok, bagsak na yung pakiramdam, buklatin natin ang banal na kasulatan, ang Diyos po ay mangungusap sa atin. Huwag po ang cellphone. Sa oras ng pagsubok, talagang pakiramdam mo, wala ka ng pag-asa. Bitawan mo ang cellphone. Hawakan mo ang banal na kasulatan. Dito mamumulat ang ating kaisipan kung paano makipag-usap sa atin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa iyo man sa mga kasulatan sa ating binabasa, makinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas. Ano pong ibig sabihin ng magpakapantas? Yung tayo ay maging marunong. Bilang tayo po ay pag-aari sarili na ng ating mahal na Panginoon. Huwag po nating hayaan sa ating buhay na muli po tayong linlangin ng karunungan ng sanlibutan ito. Everybody say amen. Huwag po tayong umasa sa karunungan ng sanlibutan ito, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kamangmangan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero po yung karunungan galing sa ating napakabait na Diyos, ito po ang magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay po sa atin ng kagaanan, sapagkat ang kausap natin dyan walang iba, ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, na ang sabi sa banal na kasulatan, sa pagsunod lamang ni Noe, hindi niya pa nakikita, pero kanya pong pinaniniwalaan, nagi po siyang tagumpay. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Nagi po siyang katwiran, walang iba, ang paglingkuran ang ating mabait na Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ito po ang katwiran na natanggap niya galing sa ating mahal na Panginoon. Bakit po natanggap ni Noe yung banal na takot? Bakit natanggap niya yung katwiran na galing sa ating mahal na Panginoon? Katwiran ng pananampalataya dahil mayroon po siyang natanggap na kaunawaan galing sa ating mahal na Panginoon na ito po ay yung banal na takot na galing sa ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Kaya mapalad po yung nakatanggap ng isang manampalataya, mayroon po siyang natanggap na kaunawaan na banal na takot galing sa ating mahal na Panginoon. Yung nakatanggap po ng banal na takot galing sa ating napakabait na Diyos, magsabing praise the Lord. Totoo ba yan? Magsabing amen. Bakit hindi niyo po naunawaan, mga kapatid? Yung nakasumpong po ng kaunawaan ng banal na takot galing sa ating napakabait na Diyos, magsabing praise the Lord. Huwag po tayong umabsent, Miyerkules, Biyernes, Linggo, para lahat po tayo sisigaw lahat ng praise the Lord. Hindi po magiging alanganin yung ating pagsigaw, sapagkat alam ng Diyos yung laman ng ating puso, maging hugis-hugis ng ating puso, ang Diyos po ay nakakaalam na tayo pong lahat ay makasumpong lahat ng isang banal na pagkatakot galing sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yun po ang kailangan natin, yung ating pong masumpungan, ating pong maunawaan ang pagpapala na banal na takot na galing sa ating mahal na Panginoon. Yun po ang napakahalaga na matanggap ng isang bawat mananampalataya. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Nang sabi mo rin sa ating binabasa, tayo po ay makinig, magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Everybody say amen. Si Noe, mga kapatid, hindi niya tinanggihan. Hindi niya sabing, bakit doon ako sa napakataas na bundok gagawa ng arko? Hindi niya po sinabi, hindi po siya nagreklamo. Gumawa po siya.
Pag sinabi ang sukat ganito ang haba, hindi po sila nagsabi, hindi po sila naghanap na saan ako kukuha ng pambili. Hindi po sila naghanap na kung saan siya kukuha ng mga bagay na ito. Basta po siya ay sumunod. Ano po ang nangyari? Pinubay lahat ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa mabuo po yung arko na yan, hanggang sa sila ay sumakay, hanggang po mga yun ay isinara. Doon po nakanta nila yung kaligtasan at doon po nila natanggap ang katwiran na doon niya hinatulan ang sanlibutan. Iba say amen. Hinatulan niya ang sanlibutan dahil nakita niya yung hindi sumunod. Kaya nangyari, nakita niya, napahamak lahat. Kaya tayo po, sa ating buhay ngayon, tayo po hindi gumagawa ng daong. Ang ating pong ginagawa ngayon, yung ating mga sariling buhay na ito po ay ating ipaghanda sa ating mahal na Panginoon kung paano po tayo maging karapat-dapat sa pagbabalik ng ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Hindi na po daong na sakayan, kundi tayo po mga kapatid ngayon ay tinuturuan na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, na tayo po ay lumakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon na kasama ang pananampalataya sa ating napakabait na Diyos. Kaya sabi ng ating beloved pastor, kung maaari, maglingkod, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon 3 beses isang linggo. Miyerkules, Biyernes, Linggo, sapagkat, ang sabi sa walang kasulatan, diyan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ang lumalapit sa Diyos ay sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya'y lumalapit. Everybody say amen? Kaya ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang, kaya po mga kapatid ay ina-assign sa medyo malalayong lugar. Hanggang kaya pa, sige pa. Marami pong ginagawa ang kalaban ng ating mga Panginoon upang kami ay hadlangan. Pero po ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang, sons of God, march forward. Everybody say, praise the Lord. Ang minalabak medyo may kaharayuan po yan. Ang tabako medyo may kaharayuan. Ang airiga medyo may kaharayuan. Banggi, pinadaralagan. Pero habang tumatakbo kami, ang kapurihan sa tanilang Diyos lamang, binubulay-bulay namin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang kalakasan patuloy pinagkakaloob ng ating napakabait na Diyos. Pinoprovide ng mahal na Panginoon. Hindi po ako nag-iisip, paano kaya yung aking pamasahe? Paano kaya yung aking pangkrudo? Paano kaya yung aking panggasolina? Paano kaya yung aking pagkain? Hindi po yan pumapasok sa aking isipan. Ang iniisip ko kung paano makarating at paano sundin ang nais ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa ating pagsunod, diyan tayo pagpapalain ng ating napakabait na Diyos. Nung Friday, talagang tumulang ako papunta ng Minalabak. Pagdating ng Minalabak, sabi ko, hihingi ako ng tubig. Kasi walang tubig, wala naman mainuman doon, mga kapatid. Hanggat hindi ka talaga humingi. Sabi ko, pinagtiisan ko lang sabagat, sabi ko, parang makakabala pa ako sa mga kapatid ng tubig lang. Pinagtiisan ko na lang. Nawala na sa isip ko na humingi ako ng tubig. Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Ang dala po, hindi lang tubig. Napakalaking tray. Ang laog po, kang tray na dakula, sarong platong maluto, sarong pitsil na tubig, 2 fried chicken, may ito pang pizza na dekanto. Kayo kung isip-isip, sabi ko, tubig sila na kutaya ko, ang hagadon ko kuta na. Pero ang mahal na Panginoon, alam ng ating napakabait ni Diyos. Dawa, pigkuro kalintura pag mati ko, grabe ang kapagalan ko. Pero kang bagay na ito, sabi ko, dahil ako mapipirot ka ini. Everybody say amen. Pero kayo kuna sa giling-hiling sa fried chicken, dahil ka nga ang sarong nga, dahil piling ubusong ka sarong katawo. Pagkadakula. Daog so crispy king.
Grabe ako ini. Igwa pa rin pizza pie. Bako pa nga po kung mahilig ka yan. Ang ginibo ko po, inula ko sa sarong plastik, dinara ko sa harong. Urong mados na ko yan mga kaibahan, pag-abot duman, pikaragawan. Ano nga yan ni Payrolin, pambawag sa ayang, malinig ko yan. Kakano dahil ayan, biyaya, grasya, halik sa tuyang mahal na Diyos. Pagkaaga, pauli na ako, yaon na po ako matugaw sa sakayan, mabirik na nga niya ako, may nagdadalagan pa, Kuya, yung almusal mo, may almusal pa. Sabi ko, hindi naman ako anong marunong uminom ng kape, yung mga 3-in-1, maluya po ako kayan. Sabi ko, sige na sa iba na sana ang 3-in-1-an. Ay, kuya, makumanin yung 3-in-1. Milo po ini. Ay, sabi ko, salamat kung Milo sa kuya na lugon. Ano pa ang kaibahan kay itong mga tugang? May mga puto pa. Grabe, magpala ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yak, sabi ko, basog-basog ako. At sabi sa kuya, Kuya, i-plastic ko lang ini. Sabi ko, so kape inumon ko, so Milo inumon ko. Hanggang ngayon yan, so tasa yaon duman sa ban, nalingawan kong ibalik duman. Grabe ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Pag tayo mga kapatid talaga nagsusumikap sa kalooban ng ating napakabait na Diyos, lahat isusupply sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Ano ba may pangkrudo? Minalabak mga tugang. Nagkukrudo po ako dyan ng 800. Balikan. Ang apot may pangkrudo daw na itinao. Pagbukasi ko mga tugang iguan ng sobre, dahil ko na po sabihon ang laog. May sobre pa. Sobra-sobrang pangkrudo. Sabi ko, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Talagang siksik, liglig at umaapaw. Pagpapala galing sa ating napakabait na Diyos. Mga kinig kayo ng turo at kayo magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Everybody say amen. Kaya may tumawag po sa akin na isa, sabi, Kuya, hindi ko kaya tungkulin ko. Baka pwede akong mag-request. Ba mong gawin yan, mag-request ka? Hanggang may lakas ka. Kung anong tungkulin mayroon sa iyo, tanggapin mo yan. Gawin mo yan. Sapagkat ang nagbigay niyan sa iyo, hindi tao. Kundi ang nagbigay niyan, walang iba ay ang ating mahal na Panginoon. Gampanan mo, sumunod tayo. Sapagkat yan tayo pagpapalain ng ating napakabait na Diyos. Kuya kasi, pangrudo wala, panggasolina wala. Sabi, ang nais ng mahal na Panginoon, sumunod. Huwag mga tuwiran ng ating sarili. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko, tinuruan kami dito nung mga una na mga naatasan sa balagawain ito. Pag inutusan ka, hindi ka pwede maghanap na may pangprodukt ka, may panggasolina ka, may pagkain, wala. Basta ang utos ay utos. Kung paano sundin. Everybody say amen. Baka sabihin ninyo, ay arog palangkaan. Arog po talaga kaan mga tugang ang naglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Yan natin mapapatunayan sa mga bagay na hindi pa rin nakikita, pero atin po siya sa palatayanan, kikilos at kikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ano po sa ibang magsulatan? Sapagkat sino mang nakasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Everybody say, amen. Mismo po sa inyong sariling buhay, mapapatunayan niyo po yan. Yung hindi po tumatanggi. Dalo ka ng dalo. Puri ka ng puri. Kahit marami ka pang dapat unahin, unahin natin paglingkuran, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Makakasumpong ka. Magtatamo ka ng lingap, ng gagaling sa ating napakabait na Diyos. Ibig say amen. Sasabihin sa iyo ng mahal na Panginoon, nagkakawa naman itong anak kong ito. Kahit marami siyang dapat unahin, pero nakikita ko, nagsusumikap siya, siya ay akin, naglilingkod siya sa akin. Kikilos na ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ibig say, praise the Lord. Sabi ng ating mga kapatid kanina, marunong naman ako mag-pray noon. Alam ng mahal na Panginoon, aking pinagpipray. Yung kabiyak ng aking puso, kailangan ko na. Sabi ng ating mga kapatid kanina, marunong naman ako mag-pray noon. Alam ng mahal na Panginoon, aking pinagpipray. Yung kabiyak ng aking puso, kailangan ko na. 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 Yung kabiyak
ay sa kanyang kapipray, binigay sa kanya ng mahalap yung kabiyak ng kanyang puso. Ang kabiyak ng kanyang puso, member pala ng Jesus Miracle Crusade. Everybody say amen. Na sabi niya noon, dati isang tuka. Pero ang sabi niya ngayon, hindi pa siya kumakahig, tumutuka na siya. Ganyan magpala ang ating napakabait na Diyos. Everybody say praise the Lord. Ang sabi niya mga kapatid, sapagat sino man nakasusumpong sa akin, ay makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ano pong lingap? Yung mga pagpapala, pangako ng ating mahal na Panginoon. Iingatan tayo, sabi niya, nagbagyo, dahil siya makabalyo naman sa iyang nyugan, ang gusto niya, magdumana dahil baka sa mga bunga kanyo, pigharap una. Pero ang sabi niya, nanalangin siya, nagpuri siya sa mahal na Panginoon. At nung siya ay makatawid sa ilog, pagdating niya doon, yung mga bunga ng nyug na nahuhulog, naroon pa rin. Sabi niya, magkalaglaga na naman yung mga bunga, pero nandoon pa rin ay yung mga naunang nahulog, hindi po nabawasan, hindi po ninakaw, sapagkat iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Yun po sasabing, makakatanggap tayo ng lingap galing sa ating napakabait na Diyos. Amen po ba? Huwag lang tayong magmadali sa mga pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Ating pong pagsumikapan, gawin ang nais ng ating mahal na Panginoon na wala pong pagrereklamo. Everybody say, praise the Lord. Sige lang tayo ng sige. Sabi ng ating baguhang kapatiran, hirap niyang gawin sa kanyang buhay na siya po ay magpahaba ng buhok. Pero gusto niya nang dumalo. Nakadalo siya, dalo. Yung kasuotan pang mahaba. At mula pagkabata niya hanggang nakaasawa siya, hindi po siya sumusuot ng mahabang damit. Palaging maiksi ang kanyang buhok. Pero sabi niya, kalaunan pala, nung ako ay patuloy, dumadalo, nalaman niya, yung kanya po palang buhok ay mahaba na. Yung kanya palang kasuotan ay mahaba na rin. Iba say, praise the Lord. Pero sabi niya, sa katagalan na yan, hanggang ngayon, kami ay nakikituloy pa rin sa aming biyanan. Kung baka nakikisaro pa. Sabi niya, paano kaya kami mahiwalay na sila ay magkaroon ng bahay? Yun po ang tanong niya sa kanyang asawa, kailan kaya tayo magsasarili ng bahay? Sabi ng kanyang mahal na asawa, subukan kaya natin yung pagbibigay. Sabi ng kanyang beloved husband, yun ang may trabaho. Sabi naman ng beloved sister, gasino nga lang ang sweldo mo, babawasan mo pa ng ikapu at handog. Hindi nga, kulang nga sa atin, babawasan pa natin, paano na tayo? Yun po ang sagot niya. Pinangusap sa kanya ng mahal na Panginoon. Nangusap sa kanya ang mabait na Diyos. Nang sabi niya, bakit hindi mo subukan na magbigay sa gawain ng mahal na Panginoon? Kung ngayon ang buhok mo, nagawa mo nang magpahaba, kung ngayon nagawa mo nang ang kasuotan mo ay naaayon na sa paningin ng mahal na Panginoon, bakit hindi mo subukan na magbigay sa gawain ng Diyos? Iba sa amen. Sabi niya, subukan nga natin na bawasan yung sweldo mo. Magbigay tayo ng ikapo at handog sa mahal na Panginoon. Nung kanya na pong gawin, nakasumpong sila ng lingap galing sa ating napakabait na Diyos. Nagulat siya. Sabi niya, dati kami pala ay tira lang doon sa kilang biyanan. Sabi niya, yun aking palang kinatatayuan ngayon. Ako pala ay nasa 3 palapag na. Ito ay pag-aari na namin. Everybody say, praise the Lord. Kaya mapalad mga kapatid, yung makinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas, ibig sabihin, magi tayong marunong sa ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Huwag tayong magsawa gumawa ng mabuti sa kapanahonan walang ibang aani. Ikaw at ako na gumagawa, makaani tayo ng mabuti. Lingap galing sa ating napakabait na Diyos. Diba say amen? Kaya kahit kabiyak ng iyong puso hinahanap mo, imposibleng mangyari, pero ginagawang posible ng ating mahal na Panginoon.
Dati nakikita na lang sa kanilang biyanan. Ngayon mga kapatid, sabi niya, yung aking kinatatayuan pala ay 3 palapag na. Ibig sabihin, 3 na pong eskalon. Ganyan po magpala ang ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya wala pong nalugi sa mga tunay na gumagawa, sumusunod sa tinig ng ating mahal na Panginoon. Anong oras tayo mga kapatid? Hain sa oras santa. Ano lagpas na ako? Alas 2:35. Ano pong oras ang katapos, Digdi? Alas 4? Grabe man ko yung alas 4. Okay yan sa kuya kung alas 4. Grabe pa yun bersikulo mga tugang. Pero talaga ba rin design? Alas 3? Alas 3 dati. 2:35, may 25 minutes pa mga kapatid. Basahin pa po natin ang talata na ito. Unang Korinto 3:10. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 3, versikulo 10. Ayon sa biyaya ng Diyos, na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay niligay ang pinagsasaligan at sa iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit iningatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. At ipinalagpasan mga kapatid dito sa 8:36 ng Kawikaan. Ang sabi po dito, ngunit siya nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. Ito po mga sabi dito, yung nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Yung gumagawa ng hindi nais ng mahal na Panginoon. Yung patuloy pa rin gumagawa, mga kapatid, nang hindi nakakalugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon, ay yung pala sabi dito, nagliligaw siya ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nagtatanim, ibig sabihin nyo, naglalayo, lumalayo sa ating mahal na Panginoon, sila rin po ang nagsisibig ng kailang kamatayan. Yung napapalayo sa ating mahal na Panginoon. Sila rin po ang gumagawa ng kapahamakan. Hindi magandang bagay ang kailang pong hindi magandang bagay ang mangyayari sa kanila. Ibig say amen. Yung lumalayo mga kapatid, yung nagkakasala, sila po mismo ang gumagawa na sila ay maligaw ng kanilang kasariling kaluluwa. Kaya sabi sa Malas Sulat doon sa ating binabasa, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo ay iligay ko ang pinagsasaligan at ang iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Everybody say, praise the Lord. Sino po ang matalinong tagapagtayo? Na inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Sino po ang nagtatayo ng pinagsasaligan? Wala pong matalinong tagapagtayo, wala pong iba ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay narito dahil sa kapangyarihan ng ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. At sa ibabaw ang nagtatayo. At sa iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Sino po ang nagtatayo sa ibabaw nito? Yung katwiran na lumalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Wala pong iba ay ang ating napakabait na Diyos. Kaya tayo pa ay kinahabagan lamang ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi dito mga kapatid, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ingatan po natin ang ating natanggap na biyaya galing sa ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Huwag po tayo magipag-compromise sa galaw ng sanlibutan sapagkat madadamay po tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Everybody say amen. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay magkamit ng tunay na pangako ng ating mabait na Diyos na tayo po ay makasakay sa daong upang pagbalik ng ating mabait na Diyos, tayo po ay maligtas sa kapahamakan. Everybody say praise the Lord. Nasaan po yung daong ngayon? Ito po yung ating sarili na tayo po ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon na may pananampalataya, lumalakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Ano pa sabi sa 3C? 12:13? Ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. Everybody say amen. Tayo po ay nagsasalita ngayon. Ang bawat po bigkas ng ating mga labi ngayon, hindi po nanggagaling sa karunungan ng tao. Amen po ba?
Sa ating pagpapatuturo rito, saan ba na tinatanggap yan? Wala po nagturo sa atin kung ano ang sinasalita natin dito. Bawat isa po sa atin dito nagtatayo dahil sa kapangyarihan na natatanggap natin galing sa ating mabait na Diyos. Hindi ayon po sa ating karunungan. Diba? Say amen. Hindi wala po nagtuturo sa atin dito na tumayo ka yan, ganito ang sabihin mo. Wala mga kapatid. Kundi tayo ay nagsasalita dito ayon sa karunungan, kapangyarihan, galing sa ating napakabait na Diyos. Diba? Say praise the Lord. Ang mga bagay na ito ay ating sinasalita hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Diba? Say praise the Lord. Naunawaan ba natin mga kapatid? Kaya magugulat tayo sa ating pagpatutuo. Pagtayo natin sa unahan, imposible na magkadugtong-dugtong yung ating pagsasalita. Pero nandyan po ang gabay ng Banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Siya ang bumubuka sa ating mga labi. Isinasabi natin ang buong katotohanan na ginawa sa ating buhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya palaging ang bukang bibig natin, ang kapurihan palagi, walang iba sa ating napakabait na Diyos. Iba say praise the Lord. Hindi po sa karunungan ng tao, kaya tayo ay narito. Dahil sa pangyarihan ng ating mahal na Panginoon, kaya tayo po ay nagsasalita ayon sa Espiritu ng ating napakabait na Diyos. Siya pa ang dumidikta sa atin. Iba say praise the Lord. Kaya sabi po ng isang policewoman, doon mga kapatid sa Dasmariñas, nung ako ay napunta doon, sabi niya, sabi niya, dati siyang investigador. Sabi niya, pagdating dito, bakit hindi ako makapagsalita? Anong karunungan mayroon dito? Yun mga bayan hindi na naunawaan. Dahil ang nagsasalita po dito, hindi tao. Hindi karunungan galing sa tao. Nakapagsasalita po ang bawat isa dito dahil ito ay nanggagaling sa kapangyarihan ng ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Mayroon tayong nasumpungan na banal na takot galing sa ating mabait na Diyos. Kaunawaan, banal na takot galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo ngayon ay lumalakad sa katwiran ng ating mabait na Diyos na kasama ang pananampalataya. Everybody say amen. Naunawaan na ba natin? Ano ang anak ka mo? Gano'n nagsasabi ka mo, tapos na payrolin. Alas 3 na, tama ng oras mo dyan. Everybody say praise the Lord. Gano'n nga yung makaungana. Tapusun ta na. Pero bagong gagayon pa man kasi doon mga laugon. Ano ba gano'n nagsasabing, dagos-dagos sa payrolin? Ano ba gano'n uwis na? Gano'n mayo man gayon. Everybody say amen. Gano'n, ano ba talagang may hinahanap pa. Dahil nagsasawa, iyan ang tunay ng sabi sa Balang Sulatan, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pero kung ngurot-ngurot ka na, search yourself. Sapagkat ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos, magaya-gaya, sabi sa Bicol, magaya-gaya ang sa imong laugon, sa pagdangog kang tataramo ng Diyos, dahil sa pagkikinig ng salita ng Diyos, diyan mo naunawaan ang kabusugan na iyong hinahanap na hindi ka magugutom, ang kalakasan ni pagkakaloob sa iyo, sapagkat ang narinig mong salita ay hindi salita ng tao, kundi ang narinig mong salita, ito ay salita ng Diyos na may kasamang kapangyarihan na magbibigay sa atin ng pag-asa. Iba yung say amen. Sasabihin natin, babalik ako ng Miyerkules. Dahil naunawaan natin na talagang napakasarap pakinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa Biyernes, sa Miyerkules, magbalik po kita digdi. Gabos po kita magbalik, saka ka po didiretsoon ini, tatapusin ini. Iba na siya, praise the Lord. Pirapang talata, no? Abot na kita kang oras. Apat pa na apala na talata, pero ang ibuhon ta, to be continue by Wednesday. Kung kalooban, iba rin say praise the Lord. Kung kalooban, sana mga kapatid, tayong lahat ay makasakay sa daong, kung sinuwi, nagsikap,
sa tinig ng ating mahal na Panginoon, hindi nagreklamo, hindi naghanap, bagkus siya po ay nagsumikap gawin, yun din po ang ating gagawin. Tayo po ay nagsisikap gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Yan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. I-prepare po natin yung ating mga sarili sapagkat hindi pa natin alam ang bukas. Everybody say amen. Pag sumikapan po natin ng ating sariling ito ay maging handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, lahat na kanyang pinili, makasumpong ng banal na takot upang lumakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon na may pananampalataya, ito ang magdadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat po ng pagpupuri, pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Ating pong awitin ang awiting sa tamang panahon. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Hallelujah, hallelujah. Huling ka ba na Panginoon? Hallelujah. Bakit kaya sa paglipas na araw na nagdaan, Kasagutan ay hindi ko nakamtan. Tulad ng bata ako ay may ninanais. Sa buhay ko ang nais manggit. Ang hangarin niya ay di ko napapansin. Ang Diyos pala sa akin ay layunin. Ang lalim ng Diyos ay sa kabutihan mo. kailangan siya ay panalingan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa dalangin mo ang Diyos ay May tuloy ka, mga Panginoon. hindi ka Kapag iba ang nais niya,
paano sinampalatayanan ni Noe na mayroon magaganap na salita ng ating mabait na Diyos. Hindi niya nakita ang mga sinasabi ng mahal na Panginoon. Pero po ito ay pinaniwalaan ni Noe. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ganun din sa buhay natin. Tayo ay kinahabagan, pinili, hinirang ng mahal na Panginoon. Tayo ay tinuruan na sumampalataya, maglingkod sa ating buhay na Diyos. Dahil sa takdang panahon, sa tamang panahon, darating ang ating mabait na Diyos. Ang sabi sa mahal na kasulatan, pagbalik ng anak ng tao, mayroon kaya kung masusumpungan na pananampalataya sa lupa. Dito niya po masusumpungan sa mga member ng Jesus Miracle Crusade. Pagdating ng mahal na Panginoon, mayroon siyang masusumpungan na pananampalataya. Ikaw at ako nagpapatuloy ngayon. Anong hirap ng buhay, anong pagsubok dinadaanan natin, pero tayo ay nagpapatuloy. Dahil tayo ay mayroon na sumpungan na isang banal na takot na tayo ay lumalakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon na mayroon pananampalataya. Ito ang nais na masumpungan ng mahal na Panginoon. Kaya nagtatanong ang puso ko kung kailan kaya. Ang sabi sa awitin, para tayong bata na mayroon ninanais na inaasam-asam. Alam niya ng mahal na Panginoon ang ating ninanais. Ang ating inaasam-asam walang iba. Ating makapiling ang ating mahal na Panginoon. Nagtatanong ang puso ko kung kailan kaya. Kasagutan sa dalangin ay inaasam. Ating awitin, patuloy ang awitin na yan. Nagtatanong ang puso ko kailan kaya kasagutan sa dalangin. Hallelujah. Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan. Tulad ng bata ako ay may inalis sa buhay ay manggil. Ang hangarin niya ay di ko napapansin. Ang Diyos pala sa akin may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Hallelujah. Kailangan siya ay manaligan mo. Sa tamang panahon,
salamat, mahal na Panginoon, hanggang sa panahong ito. 35 years na kami, mahal na Panginoon, na kami ay iyong hawak-hawak. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga pagsubok na aming nalagpasan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak sa lugar na ito. Hanggang ngayon, patuloy mo kaming pinanghahawakan. Sa kahabagan mo, mahal na Panginoon, kami ay nanatili. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga manggagawa, sa mga beloved children, sa aming beloved pastor, beloved stand pastor, mahal na Panginoon, na siyang ginamit mo, mahal na Panginoon, sa buhay namin. Kami ay naturuan, binigyan kami ng kaunawaan ng salita ng Diyos. Nasumpungan namin ang banal na takot na gagaling sa iyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo pa'y manalangin sa ating mabait na Diyos. Ating hilingin sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay panghawakan hanggang sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon. Isa ang hangarin natin, isa ang hangarin ng mahal na Panginoon, na tayo po ay madatnan niya na mayroon pananampalataya sa ating napakabait na Diyos. Yun po ating hilingin sa ating mahal na Panginoon, na hanggang sa kanyang pagbabalik, tayo ay magkaroon ng pananampalataya na babalik, sasalubong tayo sa ating mahal na Panginoong Kristo. Manalangin po tayo sa oras ito. Hallelujah. Yes, Lord, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po, malapit ito. Sa oras po ito, narito ay yung mga anak malapit sa lugar na ito. Nagpapakumbaba, naninigluhod, nagsusumamo, mahal na Panginoon. Ano man po ang kayong pagkukulang, pagkakamali. Minsan, amin po napagbigyan ng aming sariling kahinaan, galit, puot, mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na kami ay makalakad, makapagpatuloy na makalakad na may pagkatakot, makapagpatuloy lumakad sa iyong katwiran, kasama ang pananampalataya. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sapagkat sagad ng amin lamang hindi namin kaya. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na aming paglabanan ang galaw ng sanlibutan, ang kaisipan ng sanlibutan, na kami po, mahal na Panginoon, ay hindi makompromiso, kundi kami ay manatili, malapit lumakad na may takot, lumakad na may kahusayan, lumakad na may kababaan, dala ng balalatakot na gagaling sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming lahat panghawakan, mahal na Panginoon. Maging sa aming bagahan na buhay, ikaw po, mahal na Panginoon, magkaloob sa amin nang naaayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon, na kami ay manatili mabuhay nang gagaling sa iyo, mahal na Panginoon. Habang kami ay naghihintay sa magbabalik sa iyo, mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming lahat na kami ay manatili, mahal na Panginoon, makaramdam palagi na aming matanggap ang iyong mahal na presensya upang kami ay patuloy malakas sa paglilingkod namin sa iyo. Aming mapaglabanan anumang gawa ng kaaway, mahal na Panginoon. So natalangin po ng aming beloved pastor, ang lahat ng ito ay ang pinahabot sa iyo at aming inaangkin, malapit tagumpay, nagmumula sa iyo. Sa unat dalangin ng aming beloved pastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa oras pag ito ating sawayin ang anumang mga karamdaman na dumarapo sa ating katawan. Lagnat, trangka, sobo, pagkabingi, pagkabulag, high blood, TB, diabetes, goiter, cast out, be healed. In the name of Jesus, to the best prayer, beloved pastor, lahat ng uring karamdamang ito aming sinasaway sa matamis at makapangyang pangalan ni Jesus, pagkabingi, pagkabulag, pagkapilay, arthritis, rheuma, sakit sa katawan, cast out, be healed. In the name of Jesus, to the best prayer, beloved pastor, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Tayo po mabalik ay tumayo na. Tayo po ay tumalon. 3 beses sabay, hallelujah, praise the Lord. Dahil mo pag-isipon, may rayuma ka. Pagtalo natin, 3 beses sabay, hallelujah, praise the Lord. Yung tuhod mo na sumasakit, 3 beses sabay, hallelujah, praise the Lord. Para kang bata, walang rayuma. Malakas ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang lahat po ng pagpupuri, pagkasalamat, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating mahal na Panginoon po lamang.